Barangay Love Stories. Love Stories. Kung ikaw ay isang preso, ikaw ay nakakulong. Subalit maraming klase ng pagkakakulong na hindi lamang sa likod ng rehas. Merong nakakulong dahil may hangganan lang ang maaaring puntahan o may nakakulong naman sa sariling damdamin. Ikaw, kapuso, isa ka din ba sa naging preso na walang rehas? Dear Papa Dudut, isa po ko sa mga masugid ninyong tagapakinig. Ako po si Lorna, 75 years old at isa po akong retiradong guro at ngayon ay nabubuhay gamit ang aking pensyon. Nagsimula po ang kwento ko 5 taon na ang nakakaraan. Isa po akong matandang dalaga at nag-iisa na sa buhay. Malalayo po ang mga kamag-anak ko kaya solo lamang din po ako sa bahay. Ang bahay na tinitirhan ko ay ipinundar ko noong ako ay nagtatrabaho pa. Halos dito na ako tumanda sa bahay na ito. Nabili ko ang bahay sa pamamagitan ng isang loan noong ako ay nasa 30 taong gulang pa lamang. Kaya masasabi ko na mahigit kalahati ng buhay ko sa kasalukuyan ay nandito na ako sa bahay na ito. Noong mga unang taon ay iba ang kapitbahay ko. Isang pamilya sila na lumipat na din sa ibang bansa. Ang nakabili ng pag-aari ay nasa ibang bansa din. Subalit ang titira ay ang ama ng bumili nito. Kaya ang bagong kapitbahay ko ay nanirahan na sa kabilang bahay, nagsimula pa noong 2018. Byudo ang bago kong kapitbahay. Siya si Jomar. Nang dumating siya dito ay nasa edad 73 pa lamang siya noong panahon na yon. Ngayon ay 78 na siya. Matanda nga po siya ng 3 taon sa akin. Medyo may kayabangan ang kapitbahay ko, Papa Dudut, kaya ako naiinis sa kanya. Kung makakilos akala mo ay hasyendero, kakapiraso lang naman ang lupa niya. Ang tanging lote na bakante ay ang mga likod bahay namin na hinahati ng isang mababang bakod. Ang bakuran ko ay puno ng halaman habang ang sa kanya ay puno naman ng basura. Ay, ang sarap na mainit na kape. Hoy! Ano ba ginagawa mo dyan? Hoy! Ako ba? Ikaw lang naman ang nandyan. Abay malay ko kung nakakita ka ng kapwa maligno. Bakit ka ba sumisigaw? Sabi ko, ano ba yung ginagawa mo? Hindi ba't nakita mo ako kaya mo ako tinawag? Natural! Pues ba't hindi mo nakikita tong ginagawa ko? Nagwawalis ako nitong bintana ko. Hindi ba bahalata? Oo nga, nagwawalis ka. Lahat ng alikabok mo, napunta na dito sa iniinom kong kape. Aba, bakit mo sinalo? Hindi ko sinalo. Sinong siraulo? Hay, matanda ka, wag mo ako masabi-sabihang siraulo, ha? Wala akong sinabing siraulo ka. Sabi ko, hindi ko sinalo. Ang alin? Ano pa di ang alikabok ng bintana mo? Ay, bakit mo sinalo? Ewan ko sa'yo. Ang gulo mong kausap. Maghanap ka nga ng pareho mo ng utak. Ikaw ang maghanap ng kausap. Hindi naman kita kinakausap, ikaw ang nakikipag-usap sa akin. May napupunit ba ng yero? Ang sakit sa tenga eh. Wala naman ako nadidinig ah. Ayun no? Wala naman. Ayun uli. Buisit kang matanda ka? Ako ang sinasabihan mo? Wow! Kung sabihan mo ako ng matanda parang millennial ka. Millennial mo mukha mo. Bakit ba ako nakikipag-usap sa'yo? Nakikipag-usap ka sa akin kasi wala kang kaibigan. Ikaw ba tinatanong ko? Ay, nakakatakot. Ibig sabihin, kinakausap mo ang sarili mo? Buisit ka? Ako ba? Mapaso ka sana ng iniinom mong kape. Paano pa ako mapapaso?
hindi ko na iinumin itong puro alikabok na bintana mo. Mali ko kung may salamang kang mangkukulam pala yung mga pinapagpag mong alikabok. Kung mangkukulam ako, ikaw impacto! Napakagwapo namang impacto nito. Kapal! Bakit ba sa dinami-dami naman ang magiging kapitbahay, ikaw pa? Ewan ko nga din. Hindi ko nga alam kung may galit ba sa akin ng anak ko at dinala ko sa gilid ng impyerno. Kasi alam ng anak mo na ikaw si Satanas. Kaya alam mong si Satanas ako kasi nga nakatira ka sa impyerno. Buhi! Iset! Hoy, ano ba yan? Excuse me lang, ma'am, ha? Anong ma'am? Hindi kita estudyante. Mas mukhang teacher pa nga kita eh. O di, ma'am. Excuse me, Mrs. Miss pa ako. Miss? Hindi naman imposible. Anong sabi mo? Ang sabi ko, yung alikabok mo, bakit mo ba pilit ipinamimigay? Saluhin mo na lang dahil mas kailangan mo. Kalsada to. At nasa tapat ako ng bahay ko, kaya wala kang pakialam. Walang pakialam eh. Yang kalat mo napupunta lahat sa harapan ng bahay ko. Oh, ano naman ang mali doon? Ang lakas talaga ng taba mo. Nadudumihan ang bahay ko. Ay bakit? Kailan ba naging malinis ang bahay mo? Ipababarangay kita. Di subukan mo. Si Chairman, Barangay Tanod pa lang kaibigan ko na. Tumulong ako sa kandidatura niya. Kandidatura? Huh, kung makapagyabang ka parang presidente ng mundo ikinakampanya mo ha. Bakit? Sino ba ang head ng barangay? Ibibidyo kita. Ipapaviral kita. Sino ngayon sa atin ang feeling millennial? Saka kung makapagyabang ka ng video, yung telepono mo, black and white pa? May CCTV yung kapitbahay. Ihingi ako ng kopya. Patawa ka! Paano mo kay re-report yung CCTV nila sa bahay mo lang nakatapat? Natatakot kasi sila sa'yo dahil mukha kang mang-aakyat ng bahay. Matanda! Mas matanda ka! Bruha! Maligno! Matandang dalaga! Gigil na gigil ako sa kanya, Papa Dudut. Walang modo. Alam mo bang sinumbong talaga ako sa barangay at pinuntahan ako ng barangay at inabisuhan ako na kailangan ko daw pumunta sa himpilan at kakausapin ako ni Chairman. Hindi pa ako naghihinala noong una akala ko may ibibigay si Chairman sa akin dahil nga magkaibigan kami. Pero pagdating ko sa barangay ay nandun na yung matandang impacto. Nanggigigil talaga ako kasi noong makita ko siya ay nakangising parang nauulol na aso. Siyempre hindi ako nagpahalatang galit ako at binati ko kaagad si Chairman. Kinumusta ang asawa, mga anak, mga magulang, kapatid at iba pang mga miyembro ng pamilya niya. Tapos saka ako nagtanong kung ano ang dahilan at pinapunta ako doon. Ayun nga, may reklamo daw yung matanda. Napakasinungaling ng hudas na yon. Sinabi ba naman na binato ko daw siya. Muntik tumaas ang presyon ko sa gigil, Papa Dudut. Hindi ko siya binato ng kahit na ano nang tinanong ni Chairman yung sinungaling na matanda kung ano daw ang ibinato sa kanya. Sumagot ba naman ng binato ko daw siya ng masasakit na salita. Ang sensitive naman ng Chongo. Akala mo balat sibuyas mukha nga siyang malaking kalyo. Napailing na lamang si Chairman sa inis sa kanya at sinabing huwag na daw kaming mag-aaway. Para matapos na lang ay nangako ako na hindi ko na lamang siya papansinin at nangako din yung sumbongero na hindi na din daw ako papansinin. Sabi ko sa sarili ko ay may maganda rin naman palang katapusan ang pagpapatawag sa amin. At least, lalayuan na ako ng matandang yon. Kaya umuwi na ako. Pero habang pauwi ako ay may ginawa na naman ang matandang sinungalin, Papa Dudut. Anong pinaplano mo? Ano naman ang pakialam mo sa plano ko? Sabihin mo ang pinaplano mo kundi sisigaw ako. Ay, ang lakas ng taba. O sige, kung interesado ka sa plano ko ko nang umuwi at magpahinga. May maitim kang balak sa akin, no? Tumahimik ka nga. Nakakadiri ang sinasabi mo. Bakit ka sumusunod sa akin? Natural, dito ang daan ko Huwag kang tatabi sa akin. Huwag kang lalapit. Ay,
Gumising ka nga. Itigil mo yung ilusyon mo. Hindi ako pumapatol sa ampalaya. Buisit ka talagang matanda ka? Sinong ang palaya? Ikaw, ampalaya. Abat, bastos ka talaga? Sinasabi mong kulukulubot na ako? Wala akong sinasabing ganyan. Sa'yo nang galing yan. Huwag mo akong gawing tanga. Ang palaya, kulubot ang balat nun. At sinasabi mong kulubot ako. Ewan ko sa'yo ha. Masyado kang guilty. Ang sabi ko, ampalaya ka. Kasi punong-puno ka ng pait. Pero may punto ka. Kulubot ka na nga. Buisit ka talaga. Madumi kasi utak mo. Kaya iba agad ang naiisip mo sa mga sinasabi sa'yo. Kung nanggagaling sa'yo ang salita, alam ko namang panlalait na naman yon. Ay teka nga, bakit mo ba ako kinakausap? Hindi ba nangako ka sa barangay na hindi mo ako papansinin? Paano? Sumusunod ka sa akin. Ay paulit-ulit ka. Sinabing dito ang daan ko eh. Ano to? Nagkataon lang na pareho tayo ng daanan? Huwag kang ang sinungaling. Oo, pareho tayo ng daan. Magkapit bahay tayo. Nakalimutan mo na ba? O ano? Napahiya ka no? Kahit na. Sumusunod ka pa din sa akin. O mauuna ako para matahimik ka. Ano? Tapos sasabihin mo na ako ang sumusunod sa'yo? Ano ba gusto mo? Mauna ka o mauna ako? Kilala kita. Alam kong gagamitin mo yan laban sa akin. Ay nako. O sige, ayaw mo mauna ka at ayaw mo mauna ako. Eh di, sabay tayo. Ayoko nga. Baka kung anong isipin ng mga kapitbahay. Sabihin may relasyon tayo. Wow naman Lola, huwag kang mangarap. Ako ba ang mag-iisip nun? Mga kapitbahay nga, di ba? Ewan ko sa'yo. Ewan ka pa dyan. O bibigyan kita ng palugit. Mauna ka ng 10 hakbang. 50 hakbang. Mabagal ako maglakad. Malay ko ba kung habulin mo ako? Kahit 100 hakbang. Sige na, mauna ka na. Huwag kang mandaya ah. Mauna ka na nga. Oh, ano na naman? Naalala ko lang. Ikaw napakasama ng ugali mo ha. Bakit mo ako pinabarangay? Para may record ang barangay. Ayon, gusto mo ako magkaroon ng record. Umaryan na naman ang utak mo. Para may record sila ng mga nangyari. Mahirap na, baka baliktarin mo ko. Kung babaliktarin man kita, hindi na kita ibabalik sa normal. Mananatili kang nakabaliktad. Bayolente ka talaga eh. Kaya dapat lang na may record sila. Hoy, hindi ako marunong manakit. Bibig ko lang ang bayolente. Oh, di inamin mo rin. Oo, inaamin ko. Ikaw, aminin mo na rin na impacto ka. Alam mo, nagsasayang ako ng oras sa'yo eh. Mamaya na nga ako uuwi. May bibili na lang ako sa tindahan. Mabuti pa nga. Diyan ka na. Sandali! Bakit sumusunod ka na naman sa akin? Nilalako mo ba ako? Hindi kita sinusundan. Pupunta ako sa tindahan. Eh di pumunta ka. Huwag kang sumunod sa akin. Natural! Yung tindahan, nasa tapat ng bahay natin. Naku! Ahaba na naman ang usapang ito. Diyan ka na! Bastos talaga? Napaka-ungentleman? Inunahan talaga ako? Impacto? Papadudot para kaming mga pinaghahanap ng batas. Araw-araw may rumoronda sa tapat ng bahay namin para siguraduhin hindi kami nag-aaway. Kaya pinilit kong huwag tignan ang bruhong yon. Sinisigurado kong wala siya paglalabas ako o pupunta sa likod ng bahay. Parang ang payapa ng mundo ko ng 1 linggo kasi walang nabubwisit sa akin. Dumaan ang Pasko noon at hindi kami nagkita. Inisip ko nga kung tuluyan ang hinuli yung damuho kaya hindi ko na nararamdaman ang negatibong elemento sa kapaligiran. Matapos ang Pasko akala ko ay mararamdaman ko na uli ang matanda pero wala pa din. Nagtataka lamang ako kaya paminsan-minsan ay sumisilip ako sa kanila. Pero lahat na ng anggulo ng bahay nila ay nasilip ko pero hindi ko siya nakikita. Baka kako gaya ng mga napapanood ko sa pelikula na ilang araw na palang patay yung nakatira sa bahay pero wala pang nakakakita at nakakaalam. Hindi ako nagsayang ng oras, papadudot. Agad kong sinabi sa barangay ang mga nangyari. Yung mga nasa barangay naman ay muntik akong mabuisit kasi noong nireport ko nagtawanan ba naman. Yun pala ay nagpaalam sa kanila yung damuho na pakitingnan-tingnan ng bahay niya dahil pupunta ito sa kapatid niya. At doon ay magpapasko si damuho. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ilang araw nang tapos ang Pasko at magbebesperas na ng bagong taon.
Pero hindi pa bumabalik yung matandang Jomar na yon. Baka mamaya ay napatay na doon sa kapatid niya kasi nga may kasamaan ng ugali. Siguradong maraming galit doon. Pero mali na naman ako dahil habang naiisip ko yung Diablo ay biglang dumating. Kadarating pa lang niya ay nainis na naman ako. Aba pagpasok sa bahay niya ay bigla ba namang humiyaw na nandito na ako mahal ko. Nababaliw na ata. Wala naman siyang kasama sa bahay at matagal nang wala ang asawa niya. Sabi ko sa sarili ko ay magsisimula na naman ang kalbaryo ko dahil dumating na ang kontrabida ng buhay ko. Baliw talaga. Nagpatugtog at nakita ko na nagsasayaw na mag-isa. Napatingin siya kung saan ako nakasilip kaya bigla akong nagtago. Tapos nakadinig ako ng malakas na tawa niya. Sino naman kaya ang tinatawanan ng baliw na yon? Nung hapong nakita ko naglilinis ang matanda, sa tagal niyang nakatira doon ay ngayon ko lamang siyang nakitang naglilinis. Ayun pala naman, may party pala siya noong gabi. Eto na naman kami. Napakaingay ng kasayahan nila. Habang pasaya sila ng pasaya, ako naman ay pabwisit ng pabwisit. Hindi ako nakatulog, ang tatanda na kung makapagsaya ay akala mo ay gagraduate ng high school. Hindi ko siya makumpronta kasi bisita niya si Chairman. Baka isipin ni Chairman ako ang nagsisimula ng gulo. Kaya sa sobrang puyat ko ay mainit ang ulo ko kinabukasan noon. Besperas pa naman ng bagong taon. Eto na ang buwiset. Paparinggan ko nga para mapahiya. Ay, napakagandang umaga. Kanina, magandang umaga. Bakit kaya pumangit? Ay, umaga. Bakit may pangit sa paligid? Meron nga, yung nagsasalita. Buti hindi ako nagsalita kanina. Ay umaga, ang pangit pala, yung nagsalita kanina bago ako magsalita. Ang saya doon sa probinsya ng kapatid ko. Sabi ko na nga ba hindi ako dapat masyadong nagpakasaya. Eto tuloy, ang kapalit, impyerno. Hay nako, ilang linggong napakaganda ng mga araw dito. Bakit ngayon parang nagbalik ang kadiliman? Pakiramdam ko isa akong tiktik. Kasi kung nasan daw ang tiktik, nasa kabila ang aswang. Hay Jomar, ako ba pinariringgan mo? Aba, kinakausap ko sarili ko. Ewan ko kung bakit ka nasaktan dyan. Bakit pa bumalik ka pa? Natural, bahay ko ito. Hindi mo bahay yan. Bahay yan ng anak mo. Ang bahay ng anak ko ay bahay ko. Paalamunin ka kasi. Excuse me lang, no? Hindi naman sa pagmamayabang. Napagtapos ko ang 5 anak ko. Ang isa abogado, isa doktor, isa inhinyero, isa arkitekto, at ang isa rockstar. Lahat sila nasa ibang bansa. Pwes, kaiwan-iwan ka naman kasi talaga. Kung kaiwan-iwan ako, hinahanap pa din ako. Asos! Sinong tanga naman kaya ang naghahanap sa'yo? Ikaw, Hoy, Diablo! Hindi ako tanga. pero hinanap mo ko. Hindi kita hinanap. Ang kapal mo din talaga, no? Hindi mo ko hinanap? Bakit balita sa akin sa barangay nagpunta ka doon kasi hinahanap mo ko at nag-aalala ka sa akin? Asero talaga ang tigas ang pagmumukha mo, no? O sige, nag-alala ako. Nag-alala ako na baka ilang araw ka nang patay sa loob ng bahay mo. O di ibig sabihin na miss mo ko. Tigilan mo nga yung ilusyon mo. Hindi kita na-miss. Nag-alala ako na baka nabubulo ka na sa loob. Ayokong bumaho ang buong barangay. Ay, na-miss ako. Tumigil ka na, ha? Na-miss ako. Na-miss ako. Tumigil ka na. Na-miss ako. Na-miss ako. Oh! Hoy! Bakit mo ako binasa? Natakot ka? Akala mo holy water? Ito lang ang polkatat kong damit. Baka hindi ito matuyo bago magbagong taon. Babatuhin na lang kita ng mga bilog na bato para ang pasa mo, pabilog. Di mas maganda na nasa katawan mo ang polkadat. Nakukuha mo pa talaga magpatawa sa ginawa mo?
Ang tanda-tanda mo na naniniwala ka pa sa polka dot? Talagang naniniwala ako. Dahil noon pa man, sinuswerte na ako dahil sa pagsusot ko ng polka dot tuwing bagong taon. Nararamdaman ko lumalayo ang malas. Pero parang ngayon lang nawala ang kapangyarihan ng polka dot. Kasi ang malas, abot kamay ko lang. Ewan sa'yo, bahala ka dyan. Makaalis na nga rito. Isa itong himala! Epektibo na ulit! Umalis na ang malas! Ikaw, hindi pa ako tapos sa'yo ha. Ang tanda-tanda mo na, nagpapaparty ka pa. Pasikat ka din eh, gusto mo 3 araw ang selebrasyon mo ng bagong taon. Ay, yung selebrasyon ng bagong taon, mamaya pa lang hanggang bukas. Yung selebrasyon kagabi, hanggang ngayon, iba na. Iba-iba. Ang arte mo, anong ikinaiba? Yung selebrasyon kagabi ay salubong sa birthday ko. Birthday mo? Oo! Birthday mo ngayon? Oo nga! Sa tanda mo, nagse-celebrate ka pa? Siyempre, pasasalamat yon dahil buhay pa ako. Isa pa, importante ang taon na ito. At bakit naman? Dahil 69 na ako. Oh, ano naman ang importante sa 69? Hindi mo alam? Buwisit ka, tinatanong ko nga. 69! Ano nga? 69! Bisperas ng edad na malapit nang mawala sa bingo. Pauso, ewan ko sa'yo. Ikaw, kailan ba ang birthday mo? February, bakit? Buong February? Buwisit ka talaga, isang araw lang ang birthday ko. February ano nga? February 14. Wow, Valentine's! Dapat pala hindi Lorna pangalan mo eh. Ano, Valentina? Hindi, Cupido! Demonyo ka talaga? Manap ka ng kausap mo. Papa Dudut, dahil nga February 14 ang birthday ko, ayoko namang magpatalo sa celebration ni Jomar. Kaya naghanda din ako at may nakita akong party na ginaya ko. Sinabihan ko ang mga bisita na dapat lahat sila ay nakapula. Kada may dumarating na bisita, tumitingin talaga ako sa bahay ni Jomar para tuyain siya na talbog ng party ko ang party niya. Aba, ang damuho, nag-invite din pala ng mga kaibigan niya at nag-party din. Lahat sila ay nakasuot naman ng itim. Kundi ba naman ang bubuisit ang matandang yon, ayokong masira ang araw na yon. Kaya hindi ko siya pinansin pero kinabukasan ay nakita ko siya na nakaupo sa likod bahay. Ayun, nakadinig na naman siya sa akin ng masasakit na salita. Ang dami ko nang sinabi tapos biglang kumanta. Hindi pala nakikinig kasi may suot palang earphone at nakikinig ng music. Hindi na nahiya at nag-earphone pa. Nagmumurang kamya siya, Papa Dudut. Walang nagbago sa mga araw namin sa tuwing may pagkakataon ay nag-aaway kami. Hanggang isang araw sa buwan ng Marso, handa na akong makipag-away nang sabihan kami ng barangay na hindi na daw muna pwedeng lumabas ng bahay. Lalo na ang mga bata at ang mga may edad na 6 na po pataas. Dapat daw ay nasa loob lamang kami dahil nga may kumakalat na virus. Maski sa harap ng bahay namin ay hindi kami makalabas. Mabuti na lamang at may likod bahay at doon ko lang nararamdaman ang paglabas ng bahay. Siyempre dahil doon ay mas lalong lumiit ang mundo namin ni Jomar, Papa Dudut. Napakaganda ng araw. Ano bang maganda sa araw? Eh, hindi pa rin tayo pwedeng lumabas. Mag-iisang linggo na. Ito naman, sandaling panahon hindi ka agad makatiis. Palibhasa, gala. Sinong gala? Kala mo ako nakitang naggala? Ay, patawad. Gala ba ang nasabi ko? O bakit? Ano dapat ang sasabihin mo? Dada! Anong sinasabi mo? Madada ako? Ikaw, tigilan mo ko. Huwag mong sisirain ang araw ko, ha? Ang aga-aga ng bubwisit ka. Sabi ko nga, hindi ka madada. Manahimik ka na lang dyan. Ang sarap! Ang lamig! Makainom nga ulit. Sana pala nagtayo ako ng court dito. Patawa ka. Sa edad mo, magbabasketball ka? Saka kung kailan hindi pwedeng lumabas, saka ka nagka-interes sa basketball? Sinabi ko ba magbabasketball ako? Sabi ko lang sana may court dito para sabay tayong dumadakdak. Ha? Buisit ka talaga! Gusto mo ng juice? Wag na. Baka may lason pa yan. Kung may laso nito, di sana kanino pa ako ng buwal dito.
Kasi nga, sa kapal ng kalyo mo sa bituka, hindi ka na tinatalaban ng lason. Ikaw talaga. Ikaw na nga pinagmamagandaan ng loob eh. Kung ano-ano pa din ang iniisip mo. Kasi galit ka sa akin. Kaya lahat iisipin mo para makagante. Nabubuisit ako sa'yo, pero hindi ako galit. Ang tagal mo na din ganyan kaya tanggap ko na. Ako? Ako talagang may problema? Bakit hindi mo tingnan yung sarili mo? Nakita ko na kanina. Walang pagbabago. Gwapo pa din. Hambog! Salamat. Kita mo? Paano hindi ako mabubwisit sa'yo? Ang lakas mo mambwisit. Alaskador ka. Hindi ako alaskador. Sinasagot ko lang ang mga sinasabi mo. O sige, simula ngayon, hindi na kita aasarin. Maniwala ako sa'yo. Totoo nga. Hindi mo na ako bubwisitin? Hindi na nga. Sus, hanggang kailan naman yan? Habang nakakulong tayo dito sa mga bahay natin. Parang matatapos na naman to, kaya sige, ayos na din sa akin yung sandaling oras na hindi mo ako bubwisitin. Oh, mag-juice ka na. Ay ano ba yan? Pineapple juice. Penge na nga. Eto, sasalin lang kita. Sandali! Bakit? Ano yan? Diyan mo ako pa iinumin sa baso mo? Sandali, kukuha ako ng sarili kong baso. Excuse me lang ha. Hindi ito ang pinag-inuman kong baso. Ayun yung baso ko ho. Ibang baso yan? Ayan na nga, hindi ka pa naniniwala. Bakit dalawang baso mo dyan? Kasi nga, aalukin kita. Ibig mong sabihin, bago ka lumabas at umupo dyan, naisip mo na ako? Oo nga. Akin talaga yung baso na yan. Ang kulit naman na matandang ito oh. Ano yan? Sabi ko, sa'yo ka itong basong ito. Kanino pa ba tayo lang naman ang nagkikita dito sa likod. Yung mga katabi nating bahay, kaya tataas ng bakod. Ay, kung sa bagay. Ano? Nagdududa ka pa din? Hindi na. Sige na, akin na yan. O ayan, malamig yan, masarap. Hoy, dahan-dahan. Mamaya masamid ka dyan. Ako na naman ang may kasalanan. Grabe ka. Ganun ba ako? Ay hindi. Sandali, kukunin ko ang baso ko. O eto na, toast tayo. Nagkasundo kaming magiging mabait sa isa't isa habang hindi pa kami nakakalabas ng bahay. Sinabi ko sa sarili ko na makalipas ang ilang araw na baka malapit nang matapos ang nangyayari at makakalabas na kami uli ay babalik na naman sa ugali niya si Jomar. Kaya nagsasaya na lamang ako at tahimik ang mundo namin. Pero mali pala ang iniisip namin papadudot dahil nagtawagan na din ang mga anak ni Jomar sa kanya para kumustahin siya. Nalaman niya na pati sa mga bansa kung saan ay nandoon ang mga anak niya ay hindi na din sila pinapalabas kagaya namin. Doon na namin nalaman na hindi pala basta-basta ang mga nangyayari sa paligid. Dahil sa hindi ako nanonood ng TV at mas ginugugol ang oras ko sa pagtatanim at ang telebisyon naman ni Jomar ay sira ay hindi na naipagawa noon pa ay hindi na namin nalaman ang talagang nangyayari noon. Mula noon papadudot ay lagi na kaming nakikinig sa radyo para makibalita at doon ko nga nalaman ang tungkol sa inyong programa na madalas naming pinakikinggan ni Jomar sa likod bahay. Linggo-linggo ay kinukonta kami ng barangay para mag-iwan ng ayuda sa tapat ng pinto namin. May mga hindi ako kinakain sa ibinibigay nila at ganun din si Jomar. Pero may mga gusto din kami sa mga kasama sa ayuda. Kaya ang ginagawa namin ay nagpapalitan kami ng mga ayaw namin na sumakto naman na ang mga hindi ko kinakain gaya ng sardinas ay paborito niya pala. At binibigay niya naman sa akin ang mga canned pork. Pero ang noodles ay minsan ako ang nagluluto at minsan naman ay siya. Saka kami nagsasalo-salo sa likod bahay. Bagamat may bakod ay nakikita naman namin ang bawat isa papadudot. Kaya naman nakakapagsalo-salo pa rin kami at nagiging masaya at maayos ang aming sitwasyon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot bagamat sobra ang takot na nararamdaman namin ay nagiging sandigan namin ang bawat isa para lumakas ang aming mga loob. Ang likod bahay na lamang ang tanging nagpaparamdam sa amin na may kalayaan kami kahit papaano.
Mula almusal hanggang hapunan ay nagsasalo-salo kami ni Jomar na kumakain sa likod bahay. Maaga kaming naghahapunan, 6:00 pa lamang kasi pag nakikita ng barangay na bukas pa ang likod na ilaw sa bahay ay kumakatok sila para alamin kung nasa loob na kami ng bahay. Para kaming mga preso, Papa Dudut. Pero isang gabi ay hindi ako dalawin ng antok kaya nanood na lamang ako ng lumang pelikula sa DVD. Biruin mo, Papa Dudut. Hindi ko nakatulugan ang pelikula kasi maganda siya. Yun nga lang ay napuyat ako. Kaya kinaumagahan ay sobrang antok ko ay hindi na muna ako bumangon kaagad. Sinabi ko na tanghali na lamang ako babangon para magluto ng pananghalian. Total ay madalas na tinapay lang naman ang inaalmusal namin ni Jomar kaya alam kong kaya niya namang kumaing mag-almusal ng mag-isa. Nagulat ba naman ako nang biglang may kumatok na malakas sa bahay ko. Pagbukas ko, mga nakasuot sila na parang may ooperahan. Natakot ako noon, Papa Dudut, tapos tinanong ako kung ano ang nararamdaman ko. Sinabi ko na inaantok ako. Tinanong kung masakit ang ulo ko, kung nahihilo ako, kung inuubo o sinisipon. Ang sabi ko ang dami naman yan at hindi ako namamakyaw ng sakit. Ang sabi ko ay inaantok lamang ako kasi napuyat ako kagabi. Inobserbahan nila ako at nang makitang malakas ako ay saka sila nagpaalam. Tinanong ko kung bakit ba sila humangos sa bahay at itinawag daw kasi ni Jomar sa barangay na hindi pa ako lumalabas ng bahay namin, Papa Dudut. Kaya mo ba? Ano ka ba? Pansit Canton lang to. Akin na. Paano? Nasa kabilang bakod ka. Eh di kesa iabot ko sa'yo, ilapag ko na lang dyan sa mesa. Oo ga. Buti na lang chicken wire lang tong bakod natin ano. Kaya kahit nakaupo tayo, nakikita pa din natin ang isa't isa at nakakapagkwentuhan. Anong chicken wire? Ang kakapal ng alambre dito, saka ang lalaki. O di ostrich wire. Ano? Wala, corny yung joke ko. Kumain na nga tayo. Tikman mo itong sardinas. Hindi ako kumakain yan. May allergy ako kasi dyan. Saka bakit nagluto ka ng sardinas sa merienda? Pwede kasi itong ipalaman sa tinapay. Ay, oo nga. Pero hindi pa din ako makakakain, kaya itong pansit na lang ang pagsaluhan natin. Pengi nga. Marami ka pa bang supply? Madami pa. Paano kasi puro yung sayo ang kinain natin nung isang linggo? May ipapadala daw uli mamaya, sabi ni chairman. Kaya huwag mo masyadong tipirin para makakain ka din ng tama. Dapat tipirin. Mahirap maubusan ng supply. Kasi mali tayo ng akala na sandali lang ito. Magpipitong buwan eto pa din tayo't nakakulong. Oo nga. Ang mga anak ko din lagi nag-check kung kamusta ako. Kasi ang dami daw matatanda ang tinatamaan ng virus sa mga lugar nila. Ay, ano bang nangyayari? Kaawaan tayo ng Diyos. Basta magpahinga lang tayo. Magpalakas at wag lalabas. Laging mag-alkohol. Siguro naman wala mangyayari sa atin. Natatakot ako. Wala tayong mga kamag-anak dito. Ayokong mamatay mag-isa. Hindi tayo mag-isa. Dalawa tayo nandito. At saka hindi tayo mamamatay. Natatakot talaga ako. Tigilan mo nga yan. Kumain ka na lang. Ay, teka nga pala. Hindi pa natin napapag-usapan yung nangyari kanina, ha? Alin? Alin ka dyan? Kasi naman hindi ka lumabas kaya natakot ako. Baka kung ano na nangyari sa'yo. Eh paano kung bigla na lang nila akong kinuha gaya nung nangyari dun kay Marieta nung nag-positive? Ayon, kinuha agad ng ambulansya at ngayon nandun daw sa facility. Malay ko bang natutulog ka lang? Kasi naman lagi ka maagang nagigising. Tapos kanina magtatanghalian na, hindi ka pa lumalabas. Buti na lang nakita nila na malakas ako. Kundi bahala ka, wala ka nang makakausap pag dinala nila ako sa facility. Huwag ka kasing mananakot. Ay, nagpanik siya. Ay nako, hindi mo ako maiinis sa mga tuksong yan. Kasi nagpanik talaga ako. Oh, ikaw kaya ang mag-relax dyan. Masama ma-stress. Oo nga, kaya huwag tayo magkakasakit ha. Kaya kumain tayo ng maayos. Kaso puro delata at noodles ang kinakain natin. Ay, ang balita,
Mamaya daw may mga itlog at gulay na ibibigay. Ay, salamat naman. Ilang buwan na akong hindi nakakakain ng gulay. Ako na ang bahala sa itlog. Araw-araw, iba-ibang luto gagawin ko. Iba ka rin mag-experiment eh. Naging inventor na nga ako nitong nakakulong tayo dito sa bahay. Kung sa bagay, sino ba naman ang hindi makakaisip ng kung ano-ano kung lagi kang nasa bahay? Ikaw ka, papunta na sa gubat ang likod bahay mo eh. Oo, ang lalaguna nila. Kaya mamaya, ililipat ko yung iba sa ibang paso. Tapos ilagay mo dyan sa paligid mo para naman magkabuhay ang lugar mo. Alam mo, maganda dyan. Sisipagin na akong linisin at ayusin itong likod ng bahay ko kapag may mga halaman na. O mamaya, Operation Beautification tayo ha? Baka gabihin tayo kaya pagtapos natin kumain, magluluto na ako ng panghapunan. Para kakain na lang tayo mamaya pagkatapos mag-ayos ng hardin. Oo nga. Ay, ano bang nangyari? Uminom ka. Nasamid lang siguro ako. Papa Dudut, hindi nasamid si Jomar. Makati pala ang lalamunan niya. Kaya sabi ko na kinabukasan na lamang namin umpisahan ang pag-aayos sa mga likod bahay namin. Wala kaming stock ng kalamansi sa mga bahay namin kaya sinabi ko kay Jomar na magmumog na lamang ng maligamgam na tubig na may asin para maalis ang kate ng lalamunan niya. Ako na din ang nagluto ng hapunan namin at kumain na kami ng maaga para makapagpahinga na kami pareho. Paminsan-minsan pa din na umuubo si Jomar, sintomas na pala yun na nasagap ni Jomar ang virus. Kinabukasan kasi si Jomar naman ang hindi lumabas ng bahay noong umaga. Ayoko magpanik kaya tinawag ko muna si Jomar mula sa parte ng likod bahay ko. Ang tagal kong tumatawag sa kanya pero walang lumalabas o sumasagot man lang. Doon na ako nag-worry kaya tumawag na ako sa barangay na agad namang pumunta. Nakita nila si Jomar na nanghihina at napakataas daw ng lagnat. Agad nilang tinakbo sa ospital. Nakailang ospital pa daw sila bago na-admit si Jomar at ako naman ay kinunan nila ng test dahil kami daw madalas ang magkausap. Sa awa naman ng Diyos ay negatibo ang resulta ko. Pero ang sabi ni Jomar daw naka-isolate noon sa ospital. Papadudot parang napunta ako sa ibang mundo. Wala si Jomar para makausap ko, para makadamay at wala ako sa tabi ni Jomar para damayan siya. 2 linggo na para akong mababaliw at hindi lang dahil sa pag-iisa, kundi dahil hindi ko alam ang kalagayan ni Jomar. Ang tanging tao na kadamay ko ay nasa ospital ngayon at nag-aagaw buhay. Halos hindi na rin ako makakain at bigla na lamang akong maiiyak. Papadudod para mapaglabanan ko ang kalungkutan ay binaklas ko ang isang parte ng bakod na namamagitan sa mga likod bahay namin ni Jomar. Nang may lagusan na akong papunta sa likod bahay ni Jomar ay nilinis ko ito at tinaniman ng mga halaman. Yon ang naging panlaban ko sa kalungkutan. Dahil nasa parte ako ng bahay ni Jomar ay inisip ko na kasama ko na siya. Pero laking gulat ko na makalipas ang 2 linggo ay may tumatawag sa akin na pamilyar na boses. Pagpunta ko sa likod bahay ay hindi ko alam ang naramdaman ko, Papa Dudut. Lorna! Jomar! Para ka naman nakakita ng multo. Buhay pa ako! Jomar! Ay, salamat sa Diyos! Hoy, huwag ka umiyak dyan. Kamusta ka? Ikaw ang kamusta? Ayos lang ako. Ikaw lang ang kailangan kong kamustahin. Kasi 2 linggo ka mag-isa lang dito. Ayos lang din naman. Talaga ba? Oo, no? Hindi mo ako hinanap? Hindi, no? Alam ko naman kung nasan ka. Bakit kita hahanapin? Hindi mo ako na-miss? Hindi, no? Ay, nakakalungkot naman. Biro lang. Namiss kita syempre. Mahirap ang walang kausap, no? Anong ginawa mo nung wala ako? Hindi mo pa ba nakikita? Ang alin? Tumingin ka kasi sa paligid mo. Tinanggal mo ba yung bakod?
OA mo, ayan ang bakod oh, kitang-kita naman. Akala ko kasi nasa bakuran mo ko. Nagustuhan mo ba? Ikaw lang mag-isa naglinis at nagtanim nito sa likod bahay ko? Ay, wala namang ibang tao dito eh. Ano ka ba? Pinagod mo ang sarili mo. Kung hindi dahil dyan sa pagtatanim at pag-aayos ko ng lugar mo, baka nabaliw na ako. Salamat at may nagawa ako ng 2 linggo nang wala ka. Salamat. Napakaganda. Teka, paano ka nakatawid? Inakyat mo yung bakod? Mabuti hindi ka nahulog. Hindi ko kayang umakyat dyan, no? Kahit mababa lang yan. Paano ka nga nakatawid dito? Eto, oh. Nilagyan mo ng pinto? Marunong ka magkarpintero? Ginagawa ko dati ang pagkakarpintero nung nagtuturo pa ako. Yung mesa natin, pinagdikit ko na sa loob ng bakuran mo. Ayos lang ba? Oo, para hindi na tayo kakain at wala ng bakod na balakid. Ay, siya nga pala. Kumain ka na ba? Oo, pinakain ako bago ko hinatid dito. Halika, maupo tayo. Kwentuhan mo naman ako ng mga nangyari nung nandun ka. Ayun, may mga nakakausap naman ako na nurse at doktor. Kaya sabi ko ayos lang ako. Ikaw, wala ka nakakausap. Para nga akong baliw. Habang naglilinis, nag-aayos at nagtatanim ako, nagsasalita ako mag-isa. Mabuti na lang mataas ang bakod ng mga kapitbahay, kaya hindi nila ako nakikitang nagsasalita ng walang kausap. Kawawa ka naman. Kaya hindi ako mapakali sa ospital eh. Mamaya na nga ako. Pag-usapan natin ikaw. Ano pang mga nangyari? Noong unang 3 araw, nahirapan ako. Halos hindi ako makahinga. Kaya't mayat-maya ang check sa akin ng mga nurse doon. Paano ang pagkain mo? 1 linggo wala akong solid na pagkain. Nakadextrose ako eh. Pero nung naging maayos, ayun, dinadalhan na nila ako ng pagkain. Ay, ang hirap pala nang nangyari sa'yo. Muntik na akong lagyan ng tubo. Mabuti na kayanan ko. Pero hirap talaga akong huminga. Ngayon, maayos na ba ang paghinga mo? Oo, normal na. At hindi na ako nanlalambot. Mamaya ay gagawa kita ng kalamansi. Madami pa yung gulay na binigay eh. Ayan, makakakain na ako ng gulay. Huwag ka na kasing magkasakit. Saan mo daw ba nakuha? Hindi ko alam eh. Imposibleng dito. Kasi hindi ka naman nagkaroon. Hindi naman ako lumalabas. Ay, kalimutan na nga natin. Basta ang importante, maayos ka na. Salamat ha. Ano ba? Sabi ko nga kaya ko inayos tong lugar mo para may magawa ako. Hindi lang dito sa pag-aayos. Oh, ano pang pinagpapasalamat mo? Sa pag-aalala sa akin. Naku, ano ka ba? Siyempre, kung sa akin nangyari, mag-aalala ka din sa akin, di ba? Oo naman. Kaya normal lang yon. Basta, salamat sa pag-aalala at sa pagmamahal. Mahal din kita. Hoy, ano ba yung sinasabi mo? Sandali nga, magtitimpla ako ng kalamansi. Papa Dudut, ewan kung bakit habang nagtitimpla ako ng kalamansi at nakangiti ako at parang ang sarap ng pakiramdam ko. Si Jomar naman ay hindi tinigilan ang pagiging malambing ng araw na yon at sa mga sumunod pa na araw. Napagdesisyon na namin ni Jomar na tanggalin na ang bakod. Ito palang hudyat na kami ay iisa na lamang. Hindi lang ang bakod na dibisyon ng mga likod bahay namin ang natanggal, kundi pati sa bakod na humaharang sa mga nararamdaman namin. Oo, Papa Dudut, kahit may edad na kami ay hindi ako mahihiyang sabihin na nagkamabutihan pa kami ni Jomar. Hindi kami kasal, hindi kami mag-asawa, pero ang pagtrato sa akin ni Jomar ay parang babaeng pinakasalan niya. Hindi maganda ang dinala ng pandemya, pero ito din naman ang nagbukas ng pinto para sa pagkakasundo naming dalawa. Isang pagkakasundo na nauwi sa pagmamahalan. Kahit para kaming nakakulong, ay hindi na namin ininda pa kung napakaliit man ang ginagalawan namin. Ang importante ay magkasama kami, Papa Dudut. Sa likod bahay din namin nakausap ang mga anak ni Jomar. Sinabi ni Jomar ang tungkol sa amin at lahat naman sila ay masaya at walang kumukontra. Kaya nang payagan ng makalabas sa mga senior na gaya namin ay agad kaming nag-date ni Jomar at ang first date namin ay ang pagpapavaccine. Papa Dudut,
Hindi din ako nahihiya. Pero noong pinayagan ng lumabas ang senior ay inayos agad ni Jomar ang kasal namin. Kaya kaka-anniversary lang namin noong isang buwan. Ipagmamalaki ko na kahit nagkaedad na ako ay hindi pa huli para tawagin akong misis. Maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut, sa pagbabahagi sa mga tagapakinig mo sa aking kwento. Ang inyong forever kapuso at kabarangay na kinikilig pa hanggang sa ngayon, Lorna. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1